Okay po, Ma'am Ebs. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Araw po ng Lunes ngayon at September 18 na at patuloy tayo nga pinagpapala ng ating pong Panginoon. So tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pagsimula. Dakilang Diyos, mapagmahal at siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin, Panginoon, ang aming po maikling pag-aaral na ito sa aklat ng Esther chapter 4. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan na nagbumula sa inyo. Salamat po ng marami sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito mga kapatid, sa ating pong pinaka-key-text, ayan, na magkagayoy ipinakita sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther. Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kay sa lahat ng ibang mga Hudyo, sapagkat ikaw ay tatahimik sa panahong ito. Ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak, at sinong nakakaalam na kung kaya ka na karating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. So dito si Esther ay talagang malaki ang problema niya sa panahong ito mga kapatid. Dahil talagang ang pagbabadya o yung pong death threat sa kanyang buhay ay nariyan. So isa si Esther sa mga kinikilala sa banal na kasulatan ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos at kung papaano siya ginamit ng ating Panginoon para ang mga Hudyo ay makaligtas sa matinding sakuna at kamatayan. So titignan po natin dito ano yung mga lesson na makukuha natin dito sa buhay ni Esther na pinipinpoint ng ating devotional. So sabi dito, nang unang panahon, gumagawa ang Panginoon sa kahangahangang paraan sa pamamagitan ng mga nagtatalagang kababaihang nakipag-isa sa kanyang gawain, kasama ang mga lalaking kanyang pinili para tumayo bilang kanyang mga kinatawan. So kasi dito si Esther ay may connection sa hari, no? At yun yung pagkakataon para yung yung mga Hudyo na ngayon noon na talagang nasa bingit ng kamatayan ay mailigtas o maihabilin sa hari. O kaya nga shoutout sa mga kapatid natin na tumatakbo ngayon ng mga konsehal yan dito sa Gimba. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan ay maaring kayo ay nandiyan. Maaring kalooban ng Panginoon makatulong kayo sa kapwa o kaya ay ma-connect ang ating ministry sa gobyerno. Yan, lalo na dito po sa Gimba. So dito po mga kapatid ko, ginagamit din ng Panginoon ang mga kababaihan para sa kanyang gawain. Yan, ibig sabihin hindi itsapwera ang mga kababaihan. Kaya po salamat din sa nag-organize sa Women's Ministry. Yan, nagkaroon ng fellowship diyan sa Bungabon. Salamat sa mga kapatid natin pumunta doon. Ay iba din nakapunta kasi walang masakyan. Ganun pa man ay ang kababaihan ay ay binuo na ating pong department o women's ministry para mapalakas ang kababaihan kasi iba rin ang nagagawa ng kababaihan sa ministry na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan. Totoo po yun mga kapatid. May ibang kayang gawin ang kababaihan na hindi kayang gawin ng lalaki. Kaya kailangan din ng ating Panginoon ng mga kababaihan sa ministry mga kapatid. Kaya kaway-kaway sa women's ministry dyan. Sabi dito, ginamit niya ang mga kababaihang para makakuha ng malaki at siguradong tagumpay. Higit sa isang beses sa panahon ng kagipitan, dinala niya sila sa harapan at gumawa sa pamamagitan nila sa ikaliligtas ng maraming buhay. Sa pamamagitan ni Esther na reyna, gumawa ang Panginoon ng isang malaking pagliligtas para sa kanyang bayan. Yan po mga kapatid, bilang isang reyna, ginamit ng Panginoong Diyos si Esther. Hindi siya propeta mga kapatid. Hindi po siya ibang evangelist. Isa siyang reyna. Isa siyang opisyal sa gobyerno sa kanila. Isa sa pinakamataas na opisyal. Kaya nga lang sa panahon nila kahit reyna ka, yung hari pa rin talaga ang nasusunod dyan. Hindi katulad sa atin. Hindi pa reyna, yung mga nanay, yung mga asawa babae talagang mas matindi sa hari. Pero sa panahon nila, yung kahit reyna ka talagang tahimik ka lang, hindi mo pwedeng bulyawan ng hari. Tahimik lang, talagang nakikiusap, nakikisuyo. Kasi hari yun yung pagtingin nila sa hari, mga kapatid.
Dito, ang pinakapunto, dahil sa ministeryo ng kababaihan, na hindi naman siya pastor, hindi siya evangelist, hindi siya propeta, pero may puwang sa gawain ng Panginoon para iligtas ang kanyang bayan sa tiyak na kasakunaan. Yan, ganyan din ang Panginoon. Ano? Minsan ang ating Panginoon gumagawa ng miracle na pinag-aaway niya ang mga sundalo para makaligtas ang bayan, di ba? Ang bayan ng Israel ay nakita naman natin kung paano ang Panginoon ay nakipaglaban para sa bayan ng Israelites, talunin ang mga paganong kaharian sa digmaan. Yan yung mga ginawa ng Panginoon. Pero dito, ginamit niya hindi yung digmaan, kundi yung pong example sa buhay ni Esther. Kaya pala ito binanggit din sa Biblia o isinama sa canonization ang Esther, ang aklat ng Esther. Bakit mga kapatid? Para ipakita ng ating Panginoon, hindi lamang isa ang way niya para iligtas ang kanyang bayan. So ganun din mga kapatid sa ating buhay. Hindi lamang isa ang pamamaraan ng ating Panginoon para maging maayos at maganda ang ating buhay. Marami ang ginagawa ng ating Panginoon, marami ang paraan ng ating Panginoon. Multiple ways para sa atin. Ang kailangan lang natin maintindihan yung gawa ng ating Panginoon sa ating buhay at manampalataya tayo sa Kanya. Yung hindi natin inaasahan na tutulong sa atin, yung pa yung makatutulong sa atin kuminsan. Diba? Ito isang reyna. Si Esther hindi naman propeta, hindi naman evangelist. Oh, hindi naman siya hari. Pero hindi siya inaasahan na makatutulong sa bayan, pero nakatulong sa bayan. So ibig sabihin hindi gumagamit ang Panginoong Diyos. Hindi lang gumagamit ang Panginoon ng mga special people, na mga nakaalam ng panaginip, ng mga propeta o isang pastor o isang priest. Hindi lang siya gumagamit ng mga taong ganun, mga kapatid, na talagang high spiritual, kundi sa mga ordinaryong mga tao katulad nito ni Esther, no? Oh, pero sa sanlibutan mataas ito. Kasi ano to, reyna eh, di ba? Ginamit ng ating Panginoon sa gawain. So hindi rin natin pwedeng husgahan ang uh, mga kapatid natin pumasok sa politics dahil maaring sila'y gamitin ng ating Panginoon para sa ministry, para sa gawain sa hinaharap. Kaya ang kailangan natin ay suportahan sila at ipanalangin sila sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sa panahon kung saan para walang kapangyarihang makapagliligtas sa kanila, si Esther at ang mga babaeng nakasama niya sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin at agarang pagkilos ay hinarap ang problema at nagdala ng kaligtasan sa kanilang bayan. So dito nakita ko dito mga kapatid agad-agad, no? Yung mga si Esther at yung mga kasama niyang kababaihan ay paano nila hinarap ang problema mga kapatid? Sila ay nanalangin. Sila ay nag-ayuno sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayo mga kapatid, hindi na natin kailangan antayin pa yung pastor o yung elder o yung pastor o yung presidente o yung propeta para tayo ay pangunahan spiritually. Kahit tayo mismo nananampalataya sa Panginoon, pwede natin gawin yun immediately para maharap ang problema dahil ang Panginoong Diyos lagi naman nariyan. Di ba? Ang Diyos ay lagi naman kasama natin. Basta't nananampalataya sa ating Panginoon, diringgin ang ating pong panalangin. O kaya katulad nito ni Esther at mga babaeng kasama niya, nag-ayuno sila at inarap nila yung problema at naligtas ang bayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Dahil itong si Esther, no, ay dumunog sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ang pag-aaral ng gawain ng kababaihan na may kaugnayan sa layunin ng Diyos sa panahon ng lumang tipan ay magtuturo sa atin ng mga aral na tutulong sa ating harapin ang mga kagipitan ng sanlibutan ngayon. So ito yung example mga kapatid. Ibig sabihin, nagbibigay itong encourage sa atin. Wala man tayong posisyon sa church. No? Wala man, tayo man ay nasa worldly position. Pero hindi yun ang basihan. Kundi ang basihan yung connection natin sa ating Panginoong Diyos. Maging sino ka man. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ang pinakamahalaga yung koneksyon natin sa Panginoong Diyos. Sa panahon ng kagipitan, ang tanging makatutulong lang sa atin talaga ang ating Panginoong Diyos. Ito sinasabi ko mga kapatid, para ang lahat ng mga kapatid ay mapalakas ang spiritual na buhay, na hindi lamang aasa sa mga official sa church, no? Intayin yung diakono, yung elder, yung pastor, hindi po mga kapatid.
diyan lamang sa inyong tuhod, naluluhod tayo sa ating Panginoon, kukonekta tayo sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng power, na encouragement, ng lakas ng loob para harapin ang bukas, para magpatuloy sa buhay na ito. Dahil ang tangi natin talagang kasama, ang tangi talagang tumutulong sa atin, at tanging nagbibigay sa atin ng lakas ay ang ating Panginoong Diyos. Basta't ang gagawin natin, tayo ay mananalangin sa Kanya at wala nang iba pa. Di ba? Tayo ay lalapit sa Kanya. Kaya sabi dito, maaring hindi tayo malagay sa gayon din na isang kritikal at tanyag na kalagayan na gaya ng mga lingkod ng Diyos ang panahon ni Esther. O maaring hindi nga. Pero sabi dito, ngunit madalas ang nabagong mga kababaihan ay gumawa ng mahalagang bahagi sa isang mas mababang posisyon. Marami ang gumagawa nito at patuloy na handang gumawa. So dito mga kapatid, hindi man tayo maging katulad doon sa panahon ni Esther na talagang matindi, life and death and situation. Meron tayong mga problema na mga simple na, pero sa atin iba-iba yung interpretasyon kasi nga naman ang mga tao iba-iba rin naman eh. Yung mga dumating na problema sa akin, baka sa isip niyo maliit lang yun. Pero yung mga maliliit naman na problema sa inyo, maaring malaki sa akin. At yung malaking problema sa inyo, maaring maliit sa akin. Hindi pare-pareho eh. Pero ganun pa man, anumang klaseng problema ang meron tayo, anumang klaseng dilubyo meron tayo sa ating buhay, isa lang ang solusyon nating lahat. Ang lumapit sa ating Panginoon, ang magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, humingi ng tulong sa Kanya. At kagaya nga ng pangalan ni Zechariah, the Lord remembers. Na dinidinig tayo ng ating Panginoon at maalala ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin. Kaya kailangan lang natin manatiling nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating isipin na para bagang wala akong kapangyarihan. Para bagang Panginoon, hindi ako malakas sa iyo. Ako nga na pastor, minsan naiisip ko, para Panginoon, hindi ako malakas sa iyo. Para Panginoon, wala akong silbi. Kailangan lang pala natin maghintay. Kailangan lang pa natin dagdagan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Huwag nating isipin na para bagang hindi tayo effective manalangin. Mga kapatid, ang kailangan natin talaga manampalataya, tuloy-tuloy na connection sa ating Panginoong Diyos. At hayaan natin ang ating Panginoon na gumabay sa atin. Alam mo yung parang na-stress ka, na gusto mong mangyari ito, gusto mong mangyari yan, napuprostrate ka. Ang kailangan mo palang gawin ay iwaksin mo yun. Pagaanin mo ang iyong sarili, pagaanin mo ang iyong loob, at isipin mo na ang Panginoong Diyos ang gagawa ng lahat ng yan. Mag-relax, di ba? Patuloy na umawit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo yun, na nakadepende ka sa Panginoon, masarap sa pakinamdam. Hindi mo na iniisip yung problema mo. Kaya ka lang naman kasi nananalangin. Minsan ang tao dahil may problema di ba? Dahil punong-puno na yung isip niya, mananalangin siya sa Panginoon. Pero yung mga panahon na dapat ay manalangin siya, yung wala pang problema, hindi Kailangan ngayon pa lang nakadepende na sa Panginoon. Kaya kapag mayroong problema, relax lang. Hindi aligaga, hindi stress, kundi talagang nakadepende sa Panginoon. Ayahay lang baga, kahit may problema, relax lang. Bakit? Dahil nananampalataya ka, nandiyan ang Panginoong Diyos, handang tumulong sa atin. Di ba? Sabi dito, tungkulin ng isang babae na makiisa sa kanyang asawa. Totoo naman yan. Sa pagdidisiplina at pagsasanay sa kanilang mga anak na lalaki at babae upang sila ay mabago at ang kanilang kapangyarihan ay naitalaga sa paglilingkod sa Diyos. Pero ako wala pa naman ng anak. Pero naranasan ko maging anak din, di ba? Hanggang ngayon. At sama natin sa panalangin nga, si nanay ko nasa ER ngayon. So, lahat na ng test ginagawa sa kanya para malaman yung sakit niya, bakit namamaga ang kamay, ang paa, namamanhid ang ulo. So, ako po ay isang anak, mga kapatid. At nakita ko yung pagdidisiplina sa loob ng pamilya na kapag ka ang laging nagagalit talaga dyan sa family, nakikita ko tatay ang tagapagtanggol, nanay. So minsan naman, ang nanay ang nagagalit, ang tatay tahimik lang naman din. Siya rin naman yung tagapagtanggol, vice versa. So yun nakita ko sa family namin. May tagapalo, may tagapagtanggol. Yun naman yun. Pero kadalasan nga, ang tagapalo minsan tatay at ang tagapagtanggol, nanay. Pero parang halos pantay din. Minsan nag-aagalit din talaga yung nanay. Tagapagtanggol naman yung tatay. So ganyan yan. Problema kapag dalawa na kayong mag-asawa ang nagalit sa inyong anak, hindi kawawa naman yung anak, baka mag-rebelde naman na yun. So dito mga kapatid, tungkulin, dito naka-highlight kasi kababaihan tungkulin ng isang babae na makiisa sa kanyang asawa. So yun yung tungkulin ng kababaihan, makiisa. Bakit? Ang hari ng tahanan ay ang
lalaki. Pero siyempre pantay pa rin naman sila sa paningin ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi alipin ang babae, yung asawang babae, kundi helpmeet ang sabi doon. Katuwang, yan. Partner, yan ang ibig sabihin diyan sa Genesis. Hindi yung alipin. Mali yung interpretasyon ng unang panahon na yung babae naging alipin na wala nang karapatang magsalita. So hindi na. Naging extreme naman ngayon. Kasi nga sabi nila pantay na yung babae, kaya sa bus, o sa Manila, kapag punuan yung bus, kahit na nakatayo yung babae, walang pakialam yung lalaki, kunyari tulog-tulugan. Oh. Kahit ako, minsan, nandun ako sa dulo. O tatayo ka pa, may nakaharang dyan sa upuan mo, ay bala ka dyan magtayo. Kasi nasa isip naman namin pantay naman ng lalaki at babae, di tumayo ka riyan. Extreme naman na ngayon, mga kapatid, naging extreme naman na. So kailangan nandun naman din yung pagmamahal o pagrespeto natin doon sa mga kababaihan, sa mga lalaking na narito ngayon. Sabi dito, marami ang mayroong abilidad na tumayo kasamang kanilang mga asawa sa mga gawain sa sanitarium. Maba ito yung sa ospital. Para magbigay lunas sa mga may sakit at magsalita ng mga payo at magpalakas sa iba. Mayroong mga dapat maghanap ng edukasyon na magpapaging karapat-dapat sa kanila para gawin ang bahagi ng mga manggagamot. So nakita ko dito mga kapatid, siyempre yung iba hindi naman nakaka-relate sa atin kahit kami dahil basta hindi man tayo nagkatrabaho sa sanitarium, sa atin na lang tahanan. So katuwang natin ang ating mga misis sa pag-aayos ng tahanan, sa pagkalinga sa mga anak. Katuwang din ng isang pastor ang misis sa ministry. So minsan pa nga sa aming pastor, sa experience namin, mas mahigpit pa ang asawa namin babae kaysa sa amin. Ganun yan. sa district, minsan mas mas matindi pa yung babae, yung asawa sa asawang lalaki. Pero dito ang pinakapunto mga kapatid, ay ang babae ay hindi itsapuwera sa ministry sa Panginoon. May malaking magagawa ang kababaihan, lalo na ang panalangin. Naalala ko, nanay ko talagang yan Kapag kami, pagbabiyahe kami, may problema kami, talagang yan ay luluhod upang manalangin. Ang kababaihan talaga marugdog kung manalangin. Yan ang kailangan natin sa ministry. Ang mga kababaihang matindi kung manalangin sa ating Panginoong Diyos. Mas dinirinig yun ng ating Panginoong Diyos, yung marugdog na panalangin, kaysa sa mga kalalakihan na astig-astig. Mas dinirinig ng Panginoon yung panalangin na talagang mayroong pag-aayuno. Kaya ang nakita ko dito mga kapatid, sa panahon ng kapahamakan dito si si Mordecai ay talagang parang mayroong death threat kay Esther. Pero hindi siya natakot, kundi siya ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Siya ay nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. So hindi man tayo maging mapanganib ang ating buhay, pero marami man tayong mga problema na darating sa ating buhay ngayon, ano man ang kinakasalubong nating problema, isa lang ang solusyon mga kapatid. Ang tayo ay mag-initiate na manalangin para sa ating pong sarili. Ipanalangin natin at dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang panalangin, malaki ang magagawa. Anuman ang iyong posisyon, sino ka man, o anuman ang posisyon mo sa church, anuman ang iyong kasarian, babae o lalaki man, basta't dumulog sa ating Panginoon, lahat ng problema ay matatakasan. Lahat ng problema ay may solusyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Kahit na yung kamatayan, sila Apostol Pablo, nakita nila na ang solusyon sa kamatayan ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya lahat may solusyon And naiisip niya na mamamatay ako, anong solusyon para mabuhay ako? Si Jesus Christ. Dahil sa kanya may buhay na walang hanggan. Manampalataya na darating si Jesus Christ muli. So dito po mga kapatid, ako personally natutunan ko dito na nagpalakas ng loob sa akin na kung ito ngang si Esther na isang reyna, dininig ng Panginoon, how much more tayo mga kapatid, na talagang nakita natin buong buo sa Biblia. Yung Bible nila limited lang Tayo ang Bible natin, Old and New Testament pa ngayon. So mas nakahihigit tayo sa kanya kung sa spiritual lang naman. At sa mga kaalaman sa spiritual, mga kapatid, mas nakakahigit tayo dito kay Esther. Kasi nga naman, di ba, Old and New Testament tayo yung binabasa natin. Sa kanila, wala pa yan. Palaisipan pa sa kanila yun, yung mga prophecy sa Old Testament tungkol kay Jesus Christ. Pero sa atin, buong-buo nakikita natin yan, mga kapatid. Kaya kung si Esther dinilig ng ating Panginoon, bagamat limited lang yung kanyang knowledge about sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, kagaya na nabanggit ko,
how much more tayo na broad at malawak yung ating kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga yung Bible natin ngayon, hindi ba tayo diringgin ng Panginoon? Diringgin tayo lalo ng Panginoon, lalo na kung marunong tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. At take note mga kapatid, ang panalangin sa Panginoon, hindi natin gagawing waiter ang Diyos. Hindi natin gagawing waiter ang Panginoon. Panginoon, pahingin ito, Panginoon, pahingin noon. Mga kapatid ko, ang pag-usap sa Panginoon ay katulad sa isang kaibigan na ang tingin natin sa kanya ay kaharap nating isang hari, mas mataas na presidente, mas mataas na emperor, siya ay hari ng mga hari, mga kapatid. Yung respect ay nasa kanya na ibigay natin. So ngayon po ay mananalangin tayo. Babasahin ni Brother Melvin ang inyong mga comments. Pakisama po sa panalangin ng aking nanay. Makita na ng doktor yung sakit niya. Hindi makita-kita ngayon. Lahat ng kanyang laboratory ay yung ECG niya ay normal lahat, mga kapatid. Normal lahat. So hindi nahirapan yung doktor ngayon. Nag-google siguro para malaman yung sakit, pero nahirapan sila. So isama natin sa panalangin, makita yung sakit kung ano. Para kasi pag nakita yung sakit, kung ano yung dahilan, madali magamot, di ba? Hanggat hindi nakikita, mahirap gamutin yun. So sama natin sa panalangin yung aking nanay. So, ganun din po yung ating pangangaral. Mamayang gabi na po yun. September 18, ako dumating na yung panahon ng pag-aaral. Napakaganda ng pag-aaral natin. Finding meaning. Yan, yung pong ating pinaka-team sa buong pag-aaral natin na ito. So, samahan niyo po kami na manalangin mga kapatid. At pakinggan muna natin ng isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. So, Brother Melvin, ay patutugin na po natin yung music. Salamat po mga kapatid ko. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami pinagkalooban ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na kami ay muli na namang nakapakinig ng isang pampalakas ng aming pananampalataya na maaari din naman kaming matulad kay Esther na kaya namin i-risk ang aming buhay para sa aming kapwa. Ama, ito isang napakalaking dapat hangaan sa isang tao. Nais namin na kami rin ay magawa namin ito sa aming sitwasyon, na i-risk din namin ang aming buhay para po sa iba. At sa inyo pong tulong at kabutihan, alam namin na kami ay hindi mabibigo, at kaya na lagi nyo kaming gagabayan sa aming pang araw-araw na pagdedesisyon. Gabigyan kami ng karunungan upang kagaya ni Esther, kami rin ay maging makatulong sa iba. Salamat po sa inyong pag-ibig at mga gabay at patnubay sa bawat umaga. Sa mga ganito, nais namin isama patuloy ang nanay ni Pastor na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga doktor ang pinanggagalingan ng kanyang sakit. Naway bigyan niya ng mas malalim na karunungan mga doktor at malaman nila kung saan nagmumula ito at agaran ng malunasan upang sa ganon si nanay ay bumuti na ang pakiramdam, mawala ang kanyang agam-agam at siya ay makauwi na ulit ng kanilang bahay. At kaya din namin sinasama sa panalangin ng anak ni Brother Danreb na may sakit. Siya po ay hipuin na niya magpagaling na kamay, naway ito ay mabilis na gumaling at siya ay makabalik sa normal na kanyang gawain. Ang batang ito ay maging masigla sa buong maghapon na ito at huwag lumala ang kanyang sakit. Ganyan din namin sinasama sa panalangin ang pangaral na sisimulan ngayon dyan sa homestead. Nawa po yung mga kapatiran na susuporta rito ay patuloy yung bigyan ng kalakasan, at ang mga makikinig dito ay maging makatanggap ng mga biyaya na nagmumula po sa inyo, pangako at pag-asa na nagmumula sa inyo ng libre na walang bayad. At sa huli, bigyan sila ng karunungan na piliin kayo bilang personal at tagapagligtas. Pagpapatuloy na din namin isama patuloy ang mga may sakit, ang aming mga kapatiran. Patuloy namang igawad ang kagalingan sa amin na patuloy namin nilalapit at tinihiling at pinagtitiwala ang aming buhay sa inyo at ng kalusugan. Kasama namin ang kagalingan para kay Ate Gigi Concepcion, para kay Pastor Rodney. Kung siya man ay hindi pa magaling, kaya patuloy niya pong hipuin ang niya mapagpagaling na kamay, palakasin ka para makapatuloy siya makagawa sa kanyang church planting site. Ganyan din si Brother Henry Arenas, Gregorio Santin, si Sister Shelia Jacinto, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo,
ang pamangkin ni Sister Ninfa Rivera na nasa Canada, ang kanilang sponsor ng kanilang church. Ganyan din ang family ni Sister Rose Chris Encarnado. Kasama na rin ng si Ating Sibilia Irelia Bourbon, Brother Renato Santos Romnick, Olivia and Rebecca Francisco. Kasama na rin si Jennifer Pascua, Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Arisi, at ganyan din Sister Nena at si Tia Aning at Tia Aurora. Ganyan din si Sister Corazon Mina sa kagalingan at patuloy na kalakasan at kagalingan para kay Ate Sally Sanchez. Ganyan din kang recovery na Janet Ontivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ama, mga pangalan po na ito ay patuloy naming nilalapit sa inyo na aming pinagtitiwala ang aming kalusugan sa dakilang manggagamot na doktor na alam namin na inyo ipagkakalob sa amin ito sa tamang panahon at sa inyong tamang oras, at sa aming pagpapatuloy ang mga kapatiran namin na nagkulang ng pagtitiwala sa inyo na natangay ng pagsubok sa buhay. Nais namin muling ilapit sa inyo at alam namin na ipagkakalob nyo pa rin sa kanila the best para sa kanila, at naway ang Holy Spirit ang umakay sa kanila pabalik. Makasama ulit namin sila sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Patawad po, Ama, kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.